Kung bakit ako tumigil sa paggamit ng chain lubes. Mga chain lubes gaya ng yung Kobe, Mototech, Trim, hindi ba sila maganda? Kaya hindi na ako gumagamit? Hindi ba ako satisfied? Kaya hindi na ako gumagamit? Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? Ngayong araw maghahatid ulit ako. Anong oras na? 6:57. Ngayong araw ay sabihin ko lang sa inyo kung bakit ako tumigil sa paggamit ng chain lubes. Mga chain lubes gaya ng yung Kobe, Mototech, Extreme, hindi ba sila maganda? Kaya hindi na ako gumagamit? Hindi ba ako satisfied? Kaya hindi na ako gumagamit? Hindi ba worth it ang pagbili ng chain lube? Kaya hindi na ako gumagamit? Para sa akin, maganda naman gumamit ng chain lube. Talaga mararamdaman mo yung purpose niya na maging smooth yung takbo ng kadena natin. So nagamit ko yung chain lube, tatlo na yung na-try kong chain lube. So nag-try ako ng Kobe, nag-try ako ng Mototech, tsaka nag-try din ako ng Extreme. So yung napansin ko sa chain lube, sobrang solid gamitin mga friends. Maganda, malagkit, yun nga, madulas as ano ng chain lube nga. Kaso yung pinaka naging red flag sa akin ay dapat lagi may kapartner siya na chain cleaner. yung parang kerosene na amoy kerosene, kailangan ganun talaga yung panlinis mo. O kaya yun nga, kerosene, o kaya gas, dapat ganun yung panlinis mo. So kailangan doble-doble yung bibilin mo. Oo, kaya ko naman bumili, pero yung paglilinis ng kadena sobrang time consuming. Ako wala naman akong time, o wala naman akong mahabang time para maglinis ng kadena. Konti lang yung oras ko. Nakakapaglinis na ako ng kadena ng motor ay Sabado, kasi kapag Linggo lagi ako may appointment. Pagka Monday to Friday naman may pasok ako. So wala akong time para maglinis ng motor kundi Sabado. Minsan hindi ko pa nga ito nalilinis eh. Kaya minsan nagpapalinis na lang ako din sa mga car wash. Hindi naman ako tamad maglinis. Linggo-linggo ko nga ito nililinisan eh. Minsan kahit hindi ko ito nagagamit ng maghapon, pagka Sabado lilinisan ko eh. Gawa ng alikabok eh. Minsan nga pag nakikita ako ng mga tropa dyan sa gilid-gilid eh, parang hindi ko na nakikita ang madamay ang motor na yun. So ganun po kasi pag maglinis ng motor, hanggang sa nagkakagas-gas na ang pairings ng motor ko. Ang ano lang sa kadena, sobrang baho ng panlinis. Kaya nahihirapan ako maglinis kasi kahit nakamask tagos, wala kasi akong mask yung may filter talaga ng amoy. So hindi siya nadadala sa pressure washer, hindi rin siya nadadala sa sabon. Ang mahirap kasi sa motor, pag ginamit mo yung sabon o yung mga joy na yan, pang anti-grease na particles, pang anti-grease na anong tawag doon, solution, madaling magagato yung mga bakal-bakal, ganyan, kakalawangin, kung ano-ano pa. Kaya kailangan mo talaga yung yung mga solution na pang ganun talagang parts ng motor, pang bakal talaga. Hindi ako aray dun sa amoy ng ng ganun. Kaya hindi na ako bumibili. Ginagamit ko na lang gear oil. So ang gear oil, hindi siya kinakapitan ng alikabok. Parang natutunaw pa nga niya yung mga yung mga grasa eh. Kasi malabnaw yung gear oil. Tapos parang may solution siya na
nakakatanggal ng grasa, nakakatanggal ng alikabok. Kaya natutuwa akong gumamit ng gear oil. Nung isang araw nga, makwento ko lang. Nung isang araw, bumili akong gear oil. Tapos nilagyan ko ang kadena ng motor ko. Medyo napadami ang aking lagay. Oh, yung ano niya, talagang tuluan sa lupa. Yung tumutulo, kulay itim na. So ibig sabihin, yung kadena ko na nilagyan ko ng gear oil, medyo madumi na. Tapos nung nilagyan ko ng gear oil, naglaglagan yung dumi. Naglaglagan talaga yung dumi. So ibig sabihin, nalub na yung aking kadena, nalinis pa. Isang solution lang, linis yung kadena ko. Ang ano nga lang, hindi niya natatanggal yung mga kalakalawang. Medyo mapula-pula na yung kadena ko. Yung ano lang, yung outer, yung sa may, yung sa nakikita ng tao, hindi sa ibabaw yung ibabaw kasi yung mahalaga ang medyo may kalawang na is yung outer part, yung bandang kaliwa ba, basta yung nakikita natin kapag ka naka side view, yun. Yung medyo may kalakalawang na, hindi niya natanggal. Yun lang yung ano nung gear oil. Medyo malabnao yung gear oil, kaya kailangan mo munang medyo patuyuin or patuluin bago ka tumakbo. Kasi tatalsik yun ang tatalsik kung saan saan. Lalo na kung wala kang chain cover, tatalsik yun hanggang sa may mga fairings mo dito sa likod, sa plaka, sa ganyan. Madaming tatalsikan yun. Pero hindi siya grasa. Ang nakakatuwa sa gear oil mga friends, hindi siya grasa. Talagang tumutulo siya. Hindi siya kumakapit. Hindi siya kumakapit sa mga ano. Tapos dust proof. Galing nga Kaya paglagay ko nung isang araw, paglagay ko nung gear oil sa kadena, naglaglagan yung mga dumi. Kulay itim na. Pero matagal na akong gumagamit ng gear oil. Ang ginagawa ko lang dati, una ko sa nililinisan ng pressure washer. Sinisiritan ko ng pressure washer ang kadena, kaya hindi siya naglalaglagan ng itim. Pero nung isang araw, nagpalinis lang ako sa nagpalinis ako sa balayan. Pag uwi ko, syempre wala siyang lube. Pag uwi, di kapitan yung mga dumi. Paglagay ko ng gear oil, laglagan Kaya yun, kaya mas na akong gumamit ng gear oil ngayon kaysa sa mga chain lubes na branded. Maganda naman yung mga branded, syempre branded nga tsaka pinag-aralan nila mabuti yan. Ang kaso nga lang, hindi siya maalis ng ng tubig lang. Kaya minsan naiinis ako maglinis kasi sobrang lagkit talaga mga friends. Kaya naghanap-hanap ako ng mga alternative na hindi makakasira sa aking kadena. So nakita ko yung gear oil, pwede pala yun. Pwede rin naman yung normal na lang yung motor oil, yung mga ginagamit nating pan change oil. Kaso nga lang, yun na nagagrasa. Medyo malagkit din yun. Tapos nagbubuo siya ng grasa. Kapag matagal mo hindi nalilinis, magbubuo siya ng grasa. So yun lang ang pinaka downside ng motor oil. So ang downside naman ng gear oil, sobrang labnaw naman, nagtatalsikan. Pagka ginamit mo siya ng kakalagay mo lang, talsikan yan. So yun lang ginagawa ko. Gear oil lang ginagamit ko, tapos sinahayaan ko muna siyang tumulo ng tumulo bago ko uli gamitin. Ma-off topic lang tayo. Grabe yung mga aksidenteng nangyari sa Boss Ironman Motorcycle Challenge. Parang nakakaawa yung mga kahit medyo alam naman nila na may ganun challenge na nangyayari, sumusugod pa rin sila sa kalsada na unprepared. Nakakaawa pa rin sila yung mga nadamay ng aksidente dahil lang sa ginagawang karera yung challenge. Challenge lang naman yun. Gets nyo ba? Parang ayun nga, parang ginagawa nilang karera, gusto nilang mauna, gusto nilang mabilis.
hanggang sa nakaka-aksidente na sila. Ang dami may mga napanood ako sa Facebook na mga na-aksidente dun sa sa Boss Ironman. Grabe, kawawa yung mga nadamay. Tapos yung yung nire-respeto nilang rider na karerista yata yun o hinete ba yun, nakadamay siya ng mag-asawa na may hindi ko alam kung 3 ba o 4 yung anak nun. Grabe, kakawawa. Kinuha ni Lord yung babae. Ang masaklap dito, may anak sila. Tapos paano kaya nung lalaki maibebear yung burden na kasama niya nung huling oras ng babae yung lalaki. Grabe, naaawa talaga ako dahil sa mga responsible driving. So ride safe kayo lagi mga friends. Palagi dapat kayo maging aware sa kalsada, and iwasan natin yung mga ganong klaseng driver. Alam ko hindi naman natin maiiwasan, yan ang sinasabi ko hanip na yan. Alam ko hindi naman natin sila ganon maiiwasan kasi pare-parehas na naman tayong dumadaan sa kalsada. Pero sana mga friends, wag na natin silang gayanin. Kung nagmamabilis sila, hayaan na lang natin, wag na nating karerahin. Hayaan nyo na lang sila na silang mauna. Makakarating ka rin naman kahit di ka nagmamadali, diba? So yun lang mga friends, maraming salamat at umabot ka dito sa part ng video na to. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. Konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace.